nakakakilabot talaga ang pangyayaring ito. Kung makikita nyo, pinasok ng isang akyat bahay ang natutulog na biktima ng isang apartment unit. At kung mapapansin nyo, talagang tinarget ang kanyang cellphone na madaling ibenta o kaya isanla. Tapos, naghahanap din siya ng pera o kaya ibang gadgets na pwede niya makablot. Kaya panoorin natin ang buong pangyayari. Eto na, yung buong video. Kung makikita nyo, nakamute siya, no? Kasi via CCTV siya, kaya walang ingay. Nakapasok na dyan yung magnanakaw ng akyat bahay. Tapos, pumasok siya sa naiwang nakabukas na bintana doon sa may kusina. Kaya yan ang isa sa mga pinaka-warning sign. Huwag niyong iwang nakabukas ang bintana niyo kapag nakatulog. Tapos, may kinuha siya or parang hinawakan siya na naka-charge na gadget. And then, nung tinignan niya, parang, dinadman niya. Baka siguro low value. And, nilapitan pa niya yung natutulog na biktima. So, parang naging Spider-Man siya, no? Naging Spider-Man para hindi siya mapansin. And then, nakita na niya yung isa sa mga target niya. So, target unlocked. So, yan yung gadget na nakalapag na cellphone ng biktima doon sa floor. And kung mapapansin nyo, yung magnanakaw na yan is unti-unti niyang hinablot ang cellphone at binulsa niya sa kanyang mga damit. And then, pinagmamasid pa niya kung baka meron pang pwedeng kunin doon sa unit kung saan niya binibiktima yung natutulog na taong yan. And wala talagang, parang hindi talaga napansin ng biktima yung pumasok na akyat bahay kasi mukhang sanay na siya, no? Sanay na siya sa gawaing pagnanakaw. And hindi mo alam kung mag-isa lang siya or baka meron siyang kasama nag-aantay sa labas, hindi natin alam dyan. So, makikita nyo, talagang nagmamasid-masid siya, no? And nung kinuha na niya yung gadget, tapos parang kumilos ata ng konti yung biktima. Ayan. Kaya ang ginawa ng magnanakaw, pumasok doon sa parang, I'm not sure kung CR yan o kaya yan na yung door palabas ng unit. So, hindi talaga namalayan ng biktima na wala na ang kanyang cellphone. So, ang nangyari is, nagtago na ang magnanakaw na yan. So, yung buong pangyayaring yan, nakuha sa CCTV ay parang na-compress into 2.5 minutes. So, di ba? Ang bilis. In just 2 minutes, nakuha na ang cellphone ng biktima ng isang akyat bahay na maganda naman ang pangangatawan, healthy naman siya, pero naligaw siya ng landas. Sabi ng uploader na si Janine May, kung sino man po ang nakakita sa taong ito, please let us know or isuko sa pinakamalapit na barangay ng Pasig para hindi na maulit sa iba ang ginawa niya. Pinasok po kami noong September 22, 2023 around 2:09 AM. Kinuha yung cellphone at wallet na may lamang pera, lisensya at iba pang mga ID. Ayan. So credits to Janine May. Pero, nakakaloka yung comments dito. Sabi ng isa, totoo ba to o baka prank? Hahaha, content pa more, sabi ng isa. So, sabi ni Janine May, pinablatter na po yan. Tapos meron pang isa, for content lang din ata to. Halata masyado mga camera, parang director ng Batang Quiapo. Meron lahat camera, bawat anggulo. And yung isa, bakit CP naka-charge sa kalan? Hahaha, di ko ma-imagine. Pero sabi ni Janine May, power bank po yan. Story time. Alam nyo ba na muntikan na rin kaming maakyat bahay dati. Pero hindi sila nagtagumpay kasi ayan yung ebidensya. May grills yung window namin. Tapos, around 10 p.m. yun, 10 to 11 p.m. College days pa kami noon and naiwan kami. Yung parents ko wala dito nag-out of town. During that time, nakalock yung mga pintuan, pero may nakaramdam kami na parang may mga bisita. Pero nung sinilip namin sa labas, parang hindi bisita, mga taong umaalig-aligid. So, nakaramdam kami ng kaba and binubuksan yung front door, yung back door, talagang ginaganon. Maririnig mo talaga. Tapos, nung naramdaman nila na
alam namin na andun sila, hindi na nila tinuloy na pasukin kami sa bahay. Pero marami sila, as in. Ni-report namin sa mga kapulisan, and natuklasan namin na hindi lang pala kami ang nag-report. Marami ding mga kapitbahay ang nag-report. Siguro ang duration is mga days lang. So mukhang dito talaga tinarget yung mga kawatan na um, biktimahin kaming lahat na magkakapitbahay. Tapos natuklasan namin na um, nirerentahan nila ang apartment na katabi namin. So, ang modus pala nila, rerentahan nila ang isang room or isang unit. Within a month, bibiktimahin nila yung mga kapitbahay ng apartment. And after nun, lilipat sila sa ibang apartment and ganun din. Pero, nahuli na sila. So, ay, buti na lang. And nakakatakot talaga kasi malay mo, baka may patalim sila, tapos hindi lang pagnanakaw yung pwede nilang gawin sa inyo. So, yun yung story time na parang, yeah, nakakakilabot talaga. Kaya ang lesson siguro, number one, magpagawa kayo ng grills sa window, parang katulad nito, oh. Ayan. So, dapat i-secure nyo yung bintana para hindi kayo madaling pasukin, or kung walang grills yung bintana, dapat naka-close siya all the time, especially kapag walang tao or nakatulog kayo. Number two, yes, CCTV camera is a must, especially ngayon, dumadami ng mga tao, dumadami na ang mga kawatan, dumadami ng mga reports of theft, robbery, hold up, mga ganon. Number three is ligtas ang may alam, no? Kapag nanonood ka na mga katulad ng ganitong vlogs, mga news, at least nakaka-sagap ka ng information on how to secure your belongings, yung property mo, laban sa mga magnanakaw. Ano pa ba? Tapos, number 4 naman is always check kapag wala ka sa bahay, your mga loved ones by means of communicating with them through social media o kaya sa text o kaya sa tawag. Ayan. And ang number 4 naman is be updated sa mga latest news. Malay mo, yung lugar niyo pala is merong mga sightings or reports na may mga kawatan na nagro-roaming around sa area nyo. Kaya ligtas talaga ang may alam. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about security and safety. So, sana nakarelate din kayo para maiwasan ang ganitong klaseng pangyayari. And hopefully, mahuli na ang kawatan na ito, or baka may kasama pa siya sa labas nung ginagawa nila ang krimen na to. And sana, itong video na ito is nakatulong sa inyong mga viewers. So, that's it guys. Thank you and stay safe.